Hi guys! Welcome back on my YouTube channel. For today's video, gagawa tayo ng Irish flower. So, ito yung tsura ng Irish flower. So, kailangan natin ng white pipe thinner, floral tape, floral wire, and straightening iron, flyers, pastel color, and then ito yung ating first step. Kailangan natin ng 2 pieces white pipe thinner. Set the other one, set aside, and then unahin natin isa. So, gagamitin natin sukat is yung ating kuko. Ayan, and then bend. And then yung ating index finger, yung half lang, yung kailangan nating sukat. And then bend, and then twist together. So, ito yung first set. So, kailangan natin gumawa ng 3 set nito, okay? So, ibubuka lang natin ng konti yan. And then, up, and then bend. Maybe bend, and then down, and then twist together. Ayan, so iti-twist nyo lang doon sa may baba and to make it sure na dapat tidy siya, no? So, dapat mahigpit, yan. And then, yan yung ating una and then ito gagawa tayo ng another one. So, pair siya for 1 set. So, kailangan natin ng 6 pieces for 3 set. So, kailangan natin ng 3 set niyan. Anyway, nakakita ka na ba ng Irish flower? Kung hindi ka pa nakakita, comment nyo dyan. At kung nakakita kayo, saan kayo nakakita ng Irish flower? And bibigyan ko kayo ng konting trivia about Irish flower, no? So anyway, ayan, pinipress ko na and then pinagsama ko na silang dalawa. And then, after nyan, iti-twist ko sila, yan, sa baba. Ayan, para mas, make it sure lang na matibay. And then, after nyan, so, pinamitan ko siya ng straightener iron para maging magaspang at maging maganda yung texture ng ating fuzzy wire, no? So, ayan. Kailangan natin ng 3 set niyan. And then, ito yung second step. Kailangan natin ng 6 pieces, yung total. And then, yung 5 pieces, isi-set aside mo yon. So, yung pang-ani muna natin gagawin, no? So, gagawa tayo ng malaking petals. So, yung 6 na petals na yan, mga malalaki siya, no? So, ayan, again, susukat natin siya sa ating kuko and then bend. And then, the other side, yung whole index finger, ayan, and then, pag i-combine mo siya and then twist together. Ayan, iti-twist mo sila. And then, yung haba na yon sa baba. So, yan yung gagawin natin. Gagawa tayo ng maliit na circle dyan sa baba. At yan yung magsisilbi ng kapitan ng ating fuzzy wire para makagawa tayo ng petals. So, malaki siya. And then, kailangan natin kumuha ng 6 pieces. Yan. So, habang pinapanood nyo tong video at kung isang kang crafter na kagaya ko, ayan, at nabibilisan ka, pwede mong i-post yung video, no? Para masundan mo siya. And, kung matagal ka nang nanonood ng video ko, ayan, maraming salamat sa pag-drop by mo again. And kung bago ka pa lang, please don't forget to like, share, and subscribe sa aking channel. And mag-comment ka na lang dyan sa baba kung meron kang requested video na gusto mong ipagawa sa akin. At kung tagasan ka. Anyway guys, sa mga nanonood dyan, i-comment nyo nga dyan sa chat box kung kayo ba ay nakakita na ng Irish flowers. So, bibigyan ko kayo ng konting trivia habang pinapanood yung video. Ang kukwentuhan ko lang kayo ng konting nalalaman ko lang naman. So, anyway, ano sa mga crafter na kagaya ko, ayan. So, dinugtungan ko siya and then bubuin nyo yan hanggang sa mabuo yung petals. Then, after nyan, straighten in iron. And then, ginagamitan ko siya ng lighter. Ayan. Bakit ba ako gumagamit ng lighter? Kasi para mas maging magaspang at maging maganda yung texture ng pastel color. Mas titikit siya. And ginagamitan ko ng lighter para hindi rin siya maging bulky and para yung mga feather niya is mawala and then masunod yung gusto kong forma ng isang flower. Anyway, it's optional. Depende sa inyo kung gusto nyo namang sundan or gawin tong technique ko. Pero, or try nyo na rin para malaman nyo kung alin na maganda, kung straightener iron na ginagamitan with lighter or yung basic na ginagawa ng pangkaraniwan lang na
Ganyan lang. So, basic lang. Anyway, it's optional and depende yan sa inyo kung ano yung bet nyo. Pero kung gusto nyo magmukha talagang flower at hindi siya magmukhang fuzzy wire talaga, so gumamit ka ng 13 iron and then lighter. So, sundan mo lang tong procedure ko. And so far, so good naman yung itsura niya and dumidikit yung color niya, no? So, kaya, kasi magaspang siya, guys. Kaya maganda siya. Anyway, it's optional again and depende yan sa inyo kung ano yung prefer nyo. Ayan. Thank you so much. And habang pinapanood nyo to, guys, ayan, kung nabibilisan kayong kapwa ko crafter, you can post din. Sundan nyo nun. And dun naman po sa mga nakikinig at nanonood dyan at patuloy na sumusuporta sa aking channel, bibigyan ko kayo ng konting trivia. Ayan. So, nakakita ka na ba ng Irish flower? Yung Irish flower, guys, is original from Griego, no? Sa Europe, sa France, ayan, sa my part of Europe, ang karaniwang nakikita yung Irish flower. Yung Irish flower kasi, it's, meron siyang sinisimbolize, no? Ito yung, pananampalataya, yung pagiging matapang, ayan. So, meron siyang sinisimbolize. And then, masyadong mahalimuyak itong Irish flower na to. Kaya ito'y ginagamit siya sa pabango, no? Yung, kung nakakita kayo ng Irish flower, guys, yung ugat nito, yung root niya, is isa yan sa pinakamahalagang sangkap na ginagamit sa paggawa ng pabango. So, hindi, usually kung napapansin mo sa China, Japan, France, Europe, di ba yung mga parte ng Europe na mga malalamig. Actually, dun yung makikita yung Irish flower. And karamihan, magkakaiba sila ng itsura, texture, mark, or iba-ibang color. Kasi meron yung lilac, may yellow, may green. So, iba-iba. Depende sa country and iba-iba itsura ng Irish flower, no? Hindi sila pare-pareha, magkakaiba sila. And yung ibang Irish flower, ginagamit yung kanyang ugat ito yung isa sa mga pinaka mahalagang sangkap sa paggawa ng perfume. Ayan. Ayan guys, nakita nyo, sinusunog ko siya. Ayan. So, para maging strong at maging magkadikit talaga sila. So, ayan. You can try it po para makita nyo rin or malaman nyo kung maganda nga or not. Anyway, continue natin yung kwento ko. So, ito yung root ng Irish flower ay ginagamit siya sa mabisang sangkap sa paggawa ng perfume. Ayan. So, ginagamit niya, kung makikita nito sa Japan, China, France, sa Pilipinas, wala siya. Although meron siya sa Philippines, pero sa mga malalamig na area mo lang siya makikita, like Baguio, or yung mga matataas na mga lugar. Siguro sa Mount Pulag meron to, no? Kasi malamig dun eh. Anyway, hindi pa naman ako nakakita nito. At ito daw yung color nito is parang rainbow ang itsura niya. Hindi ma-distinguish. Anyway, so, meron kasing iba't ibang klase ng Irish flower and 'di ba kung mapapansin mo dito sa Pilipinas, ang ginagamit natin is 'di ba yung sa bulaklak na ginagamit natin si Sampaguita. Yan is one of my favorite talaga na perfume. But bibigyan ko rin kayo ng trivia regarding sa perfume kasi alam ko karamihan sa inyo hindi alam ang pagkakaiba ng Eau de Toilette sa Eau de Parfum, no? May dalawang klase ng pabango, Eau de Toilette and Eau de Parfum. Yung Eau de Parfum, ginagamit siya, usually makikita mo yan sa likod or sa bote ng Eau de Parfum. Yan ay ginagamit pala sa mga cold weather, yung mga malalamig na lugar. Yung Eau de Toilette, ginagamit pala yan for summer like tropical country like Philippines. So, mas prefer pala sa atin dapat, ang gagamitin natin dahil tropical country tayo or summer palagi rito, ang gagamitin nating perfume ay EU de Toilette. Sa mga malalamig naman is EU the Perfume kasi mas stronger and concentrated
yung EUD perfume, no? Kesa sa EUD toilet. Although meron silang sangkap ng mga alcohol, pero mas maganda kung gusto mo mag-long lasting talaga yung iyong perfume is EUD perfume ang gagamitin mo kasi para yan sa mga cold weather. Kung nasa malamig kang lugar, prefer mo EUD perfume. Kung nasa tropical country ka or summer, palagi yung lugar mo, ang bibili mo dapat na perfume ay EUD Toilet. So, yeah, may natutunan ka na naman. I-comment mo dyan sa baba ko ano yung prefer mong perfume. Kasi, I know, tayo, yung karamihan sa atin, hindi natin alam kung ano pagkakaiba ng dalawa, right? Basta nakakita ka ng pabango and gusto mo yung amoy, bibilin mo. Tapos magugulat ka na lang bakit hindi nag-i-stay sa'yo yung pabango. Bakit hindi nag-i-stay sa katawan mo yung pabango. Bakit hindi siya naglo-long lasting? Kasi nakadepende pala siya. So, yun, alam nyo na. So, kung ano yung pagkakaiba nung ano. Next time, pag bibili ka ng perfume, ayan, so alam mo na kaning dadalhin mo para sa kamag-anak mo dito sa Pilipinas. EUD Toilet dapat, okay? Anyway, kung nasa malamig ka, mas okay yung EUD perfume ang gamitin mo kasi naglo-long lasting siya para sa inyo. Anyway, so ayan, nagko-color na kayo. Kinukulayan ko na ng pastel color. Doon sa una, dalawang color na yung kinamit ko, red and light green. Ay, red tuloy. Light green and dark green. Ayan, ito naman sa second, yung malaking petals, kinagamitan ko siya ng 3 colors. Yung dark green, light green, and yellow. So, usually kasi yung Irish flower, meron siyang combinations ng yellow. So, rainbow siya. Anyway, so kung nakakita ka na, i-comment mo nga dyan kung meron ka nang nakita. And alam nyo ba guys, na ito daw ay isang mabisang, kung meron kang garden at gusto mong parang landscape or sosyali ng iyong harapan, dapat daw mag-alaga ka ng Irish flower kasi maganda yung sinisimbolize ng Irish flower. Anyway, so tapos meron siyang mga dala rin ng mga disadvantage yan. Kung meron kang mga alagang hayop or kasi yung Irish flower guys, isa din to sa toxic and dangerous flower, no? Kasi meron siyang kung nagiging perfume siya at yung ugat niya ay nagbibigay ng halimuyak, yung dahon niya guys is nagdadala naman to ng laso, no? It's pwede kang magkaroon ng makaramdam ka ng toxic no siya or panghihilo or what. So, yeah, kasi it's a poisonous. Oh, so, pang ano lang talaga siya, pang perfume. Oh, ayan. So, ito na, kinukulayan ko na. And makikita nyo yung itsura nung aking ginawa. So, sobrang na-amaze ako ng ganda ng kinalabasan niya. Anyway, kung makikita nyo, i-assemble ko yan. Yung nakatayo pala ng tatlong petals, ang tawag pala doon is standard. Yung naka-downfall, ang tawag doon is, ay yung nakalaylay na mga flowers niyan, tawag pala doon is fall. Imagine mo, may mga pangalan pa pala siya, di ba? So anyway, yan. Kaya kung nakakita kayo nito guys, at mahilig kayo sa pabango or gumagawa kayo ng pabango at meron sa lugar niyong kagaya ng Irish flower, yung ugat niyan, it's gagawin yung oil at yan daw yung pinakamabangong sangkap na ginagamit sa pabango. Ayan, pinakamahalagang sangkap na ginagamit sa pabango kasi sobrang bango daw niya. So, ayan na guys, inaayos ko na siya. Kaya guys, kung nagustuhan mo yung aking trivia at nagustuhan mo yung aking video, huwag mo kalilimutang bigyan naman ako ng thumbs up and i-share mo na rin and don't forget to subscribe and comment ka dyan sa baba. Ayun lang, sana may natutunan ka sa aking video at marami pa akong video dyan sa aking playlist na pwede mong panoorin kung isa kang crafter na kagaya ko. Anyway, ayan, sana na-enjoy mo till end. Thank you for watching. Stay tuned hanggang sa matapos. God bless you all.